Isang Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 sa Addis Ababa noong linggo at ng isa ring plane crash sa Indonesia noong Oktubre. Alila, magkapareho raw ang modelo ng nasabing mga eroplano. Dahil dito, ipinag-utos ng Federal Aviation Administration na grounded muna ang 737 MAX 8 at 9 aircraft hanggat wala pang panibagong abiso. Sa White House, sinabi ni Trump sa mga reporter na ang kaligtasan sa biyahe ng mga Amerikano at lahat ng tao ang kanilang pangunahing tinututukan. Pinakauli sa nagkansila sa flight ng kanilang MAX 8 at 9 aircraft ang Mexico kasunod ng Canada at Chile mula sa mahabang listahan ng mga bansa na nagsuspende ng kanilang operasyon. The safety of the American people and all people is our paramount concern. Our hearts go out to all of those who lost loved ones, to their friends, to their families in both the Ethiopian and the Lion Airlines crashes that involved the 737 MAX aircraft. Boeing is an incredible company. They are working very, very hard right now. And hopefully they'll very quickly come up with the answer. But until they do, the planes are grounded. Samantala, ipinahayag ng Ethiopian Airlines na naipadala na sa France ang black box flight recorders na na-recover mula sa nag-crash na Boeing 737 MAX 8. Iba pa naman ang reaksyon ng mga na-stranded na pasahero sa Miami International Airport matapos ipag-utos ng US na bawal munang lumipad ang lahat ng Boeing 737 MAX aircrafts. You know, I sort of think that if things are meant to be, they're meant to be, and if we're not meant to be on a plane, we're not meant to be on a plane, and I'd rather be off of it if I'm not meant to be on it. I'd rather that safety rule, to be honest with you. I'm not happy about the way it's being handled in the sense of it's being such a last minute, we're going to ground now when we said we weren't going to over a few days. That doesn't make me so happy because maybe I wouldn't have taken my first flight. So we've been here for about like 2 hours, and I was frantically calling American Airlines, and so I finally got a flight from here to Georgia tonight, and then tomorrow from Georgia to LaGuardia Airport, New York, from LaGuardia to Boston. So it's kind of been a rough one today. I mean, honestly, it could have been worse, you know. Obviously, I want to go home tonight, but we're just going to have to stay another night, and I'm with my great friends, and we're just really making the best out of it. Bigo ang Vietnamese woman na suspect sa assassination sa half-brother ni North Korean leader Kim Jong-un na makalaya. Ito ay matapos tumanggi ang Malaysian authorities na bawiin ang murder charge laban sa kanya. Una nito ay pinalaya ng Malaysia ang babaeng Indonesian na co-accused sa kaso. Naluwa si Doan Thi Huong na inanunsyo ng prosecutor na ibinasura ng Attorney General ang kanyang kahilingan na mapalaya rin siya. Batay sa kautusan ng Attorney General, tuloy ang pagdinig ng kaso ng Vietnamese. We saw the condition of Duan, terribly upset, depressed. She didn't sleep well for the last 3 nights. She slept only about 1 hour per night. The answer is simple, it's very obvious. It's a case of Duan that she is completely innocent. She's a scapegoat. Her case is the same as that of Siti Aisha. There are no differences, similarities all along. We ran the same defense, that they have no knowledge, no intention to kill your scapegoats. If Siti Aisha could be released, why not Duan? Obviously, we are disappointed with the decision of the AG to reject our representation. There is every basis for the AG to accept, because our case is the same as Siti Aisha. Kinwestiyon naman ng pamilya ng babaeng Vietnamese na suspect sa pagpatay sa kapatid ni North Korean Kim Jong-un ang naging desisyon ng Malaysian Attorney General. Tinatanong ng pamilya ni Doan Thi Huong kung bakit pinalaya ang isa pang suspect na babae at hindi pinalaya ang kanilang kaanak. Tôi đánh giá là chú rất là buồn vì là cái việc này thì của nhà nước rất là hết mức để giúp đỡ gia đình. Bây giờ chưa bên kia chưa giải quyết thì mình cũng phải chấp nhận mà. Tất nhiên là tôi rất là tin rằng là rất tin là có cháu là vô tội. Mà bây giờ nghe thì nó vậy thì gia đình tôi rất là quá là hụt hẫng, thật thương hại chúng con lắm. Nhưng mà chả biết nói thế nào được.
Tại sao cô kia lại được thả mà con chúng tôi lại không được thả? Hai người hùng đạo với nhau. Tại sao lại như vậy? Thì tôi thấy nó quá bất công ấy. Nagsampa ang New York prosecutors ng mortgage fraud at iba pang kaso labang kay Paul Manafort, ang dating campaign chief ni US President Donald Trump. Isinampa ang kaso ilang minuto lamang ang lumipas matapos hatulan ng korte si Manafort ng 43 buwan na pagkakakulong dahil sa ibang mga kaso. Ang 69 anyos na si Manafort ay naharap ngayon sa 7 at kalahating taon ng pagkakakulong matapos humarap sa pagdinig sa mga kasong tax crimes, bank fraud at conspiracy. Well, I feel very badly for Paul Manafort, and he worked for Ronald Reagan very successfully. He worked for John McCain. He worked for Bob Dole and many others for many years, and I feel badly for him. I think it's a very sad situation, and I saw that just a little while ago, and certainly on a human basis, it's a very sad thing. I feel badly for him. Judge Jackson conceded that there was absolutely no evidence of any Russian collusion in this case. So that makes two courts have ruled no evidence of any collusion with any Russians. Sad. Very sad day for such a callous, harsh sentence that is totally unnecessary, much like this. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Ang kagutuman at malnutrisyon ay isa sa mga lumalalang problema na kinakaharap ng ating bansa at maging ng buong daigdig. Sa pag-aaral ng Social Weather Stations o SWS, nasa mahigit 2 milyong pamilyang Pilipino ang nagsabing nakaranas sila ng gutom sa unang quarter ng 2018. Sa isang pag-aaral naman ukol sa estado ng kalusugan ng mga bata sa bawat bansa, ang Pilipinas ay naging pang-104 mula sa pang-76 na pwesto dahil sa mas dumaraming kaso ng malnutrisyon at pagkabansot sa mga bata. Para maiwasan ang labis na kahirapan at kagutuman, isa sa nakikitang solusyon ang gulayan sa bakuran. Ang gulayan sa bakuran ay uri ng backyard gardening o munting taniman ng gulay para mapagkunan ng pagkain. Tiyakin lang nasa itatanim na mga gulay dapat maging pili. Ang mga buto o binhi may sapat na lupang pagtatamnan o plating bukod sa may distansya. Ang bawat isang halaman kailangan din ng sapat na pagdidilig, pagtatanggal sa damo at paglalagay ng pataba. Bukod sa makakatipid, isang stress reliever ang pag-aalaga ng mga tanim, lalo na't nakikita mo itong lumalago at iyong inaani. Higit sa lahat, makakakain ka ng sariwang gulay mula sa iyong pinagpaguran. Dahil kapag may tanim sa sariling bakuran at bakanting lote, makatitiyak ka na malinis at ligtas sa kemikal ang kinukonsumong gulay. At kami po sa mata ng Agila, hinikayat po namin ang lahat na magkaroon ng gulayan sa bakuran. Diskusyon! Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Isang 4-story building ang gumuho sa Lagos, Nigeria. 8 katao ang patay habang 37 naman ang nailigtas. Ayon sa mga opisyal, kasalukuyang dumadalo sa klase sa umano'y illegal school ang mga biktima sa isang residential building nang bumigay ang nasabing gusali. Dahil dito, napasugod at napapanik ang mga magulang at iba pang mga residente sa lugar. Nagtulong-tulong naman ang mga pulis, bombero at mga medics sa search and rescue operations. Walo katao ang patay matapos pagbabarilin ng mga dating estudyante ang mga biktima sa isang high school
malapit sa Sao Paulo, Brazil. Pinagbabaril ng mga gunmen ang mga biktima na karamihay mga estudyante at staff. Matapos ang walang habas na pamamaril, nagbaril din sa kanilang mga sarili ang mga gunmen. Ayon sa military police, lumusob sa school campus ang mga gunmen na may bitbit na 38 caliber revolver at isa pang deadly weapon o pana. Matapos ang pamamaril sa campus, dumiretso anya ang mga namaril sa language center kung saan maraming estudyante ang nagtatago roon. Pero doon na rin daw nagbaril sa sarili ang nasabing mga killer na dating mga estudyante at may edad na 17 at 25. Ai, nossa, eu tô muito abalada com isso, de verdade. Eu nunca imaginaria que ia acontecer isso com eles. Pra nós é um dia tão comum vir pra escola estudar e acontecer isso. Ela estava muito traumatizada, chorando muito, porque ela falou que ela estava na frente quando eles chegaram, e ela disse que quando eles começaram a dar tiro, eles se aglomeraram no sentido de se proteger. Quando parou o tiro, eles saíram correndo, que aí eles começaram a pular um muro. Napatay ang kilalang pangulo ng New York Gambino crime family na si Frank Cali. Ayon sa pulisya, binaril si Cali sa harapan mismo ng kanyang bahay sa Staten Island. Nagtamo ang 53 anyos na si Cali ng ilang tama ng bala sa kanyang katawan. Naitakbo pa ito sa ospital, subalit namatay din kalaunan. Ayon sa mga testigo, tumakas ang gunman gamit ang isang kulay asul na kotse. Ang Gambino family ay isa sa umano sa 5 historic Italian US Mafia sa New York. Muling nagsagawa ng airstrikes ang Russia sa Idlib province sa Syria. Patay ang 13 sibilyan, kabilang ang 6 na bata. Ayon sa Britain-based Syrian Observatory for Human Rights, nasa 6 na katao ang sugatan sa lugar kung saan panunahing balwarte nila ng mga rebelde. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Abangan ngayong linggo sa Season 2 ng Young Ones, Upon a Time. Mahal sa akin, langit ka, lupa ako. Kasanayan ko na ba na palaging nandyan ka? Abangan yan ngayong linggo sa Season 2 ng Young Ones, Upon a Time. Alas 8 ng gabi, dito lang sa Net25. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Nangangamba umano ang mga Briton na nasa ibang mga bansa sa nalalapit na pagpapatupad ng Brexit. Ikinababahala ng mga ito ang magiging epekto ng Brexit kung walang mabubuong kasunduan ukol dito. Panoorin natin ito.
going around. Have you done this? Have you done that? But how can you do anything if you've not got a result and you don't know what the outcome's going to be? And I think it's really difficult for anybody to prepare for something that they don't know when and how it's going to happen. We're all fairly confident that we'll be able to remain and live our lives as we have done, enjoying the fantastic French culture, wine and sun, and while Britain sinks slowly into economic disaster. We have no plans to return to the UK to live. Our only plan is to be in France, and we just hope the political situation allows us to do that. Mahigit silamang daang shop sa Venezuelan Western City ng Maracaibo ang nabiktima ng looting kasunod ng malawakang blackout. Ayon sa Consumercio Association, nananawagan sila sa security forces na muling ipatupad ang seguridad at kapayapaan sa Maracaibo at sa mga karatig na lugar. Sa kanilang inilabas na statement, kinukondina nila ang mga nangyayaring mob attacks at pananamantala ng iba sa nagaganap na electricity crisis. Marami umanong installation sa Maracaibo Main Shopping Center ang nasira, kabilang na ang 500 mga establishments. Usted está viendo la ciudad, parece que fuera visto una guerra. Usted ve la gente caminando aquí, que pasan para allá y para acá, buscando ver a dónde consiguen qué comer. Todo lo que pasó desde el viernes hasta hoy, todavía todo está cerrado, hay hambre, pero no deberían destruir las cosas. Porque si destruyen las cosas, ¿a dónde vamos a llegar? Tiniis ng ilang entrepreneurs ang paglusong sa Baltic Sea Ice sa Northern Finland para lamang manalo ng 10,000 euros at makakuha ng mga investors. Panoorin natin ito. We're raising 250,000 euros for books, shipment, rent, not store. It feels terrible. It feels like you get punch in the face, you know, by 10 really strong guys. and then suddenly you're just in the calm feeling. We came here in with the mindset that we were gonna win, and well, it worked out. So even though we had that mindset, it's still a shock. It's really fun. It's good fun. Problema ngayon sa world's coldest capital ang polusyong dulot ng panununog ng coal at plastic para lamang makasurvive sa napakalamig na temperatura na umaabot sa minus 40 degrees. Ang hangin ay nagiging masyadong toxic sa mga bata kaya't napipilitan ang mga magulang na ilikas ang kanilang mga anak. Panoorin natin ito. байсан бол гэж бодсон. Жоохон байсан болохоор тийм. Утаа ихтэй бид хоёр чинь яг нөгөө баяр шүү. Яг нэг голомт хүн байдаг байсан болохоор утанаас л болдог байсан баг гэж бодсон шүү. Одоо агаарт ирээд ямар чанад мэнэ төрөхгүй. Нэг баг зэргийнээс гожол ханилгаал тэгээл ер нь болчдөг болохоор тэгж л бодчих.
лагартаа газар хааваа бас нэг дулаахан газар хааваа өвдөхгүй газар хааваа гэж одоо ингээд өөрийнхөө боломж болцоо тэгэл болохгүй бол зээлэл дээ хүмүүс явж штэ тэгээд би бол одоо зэгээ аваад ямар ч байсан хичээл орчлоноо өөр газар тэр байхаас уралгүй болоод явж байна. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bubuo ng Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez, and I am 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.